lahat naman ng bagay voluntaryo kasi hindi naman pwede kang pagawin ng isang bagay na napipilitan ka lamang. Asawa ko lang naman ang pwedeng magpagawa sa akin yan. Pero sa Ako po ay nakipausapan na mag-witness sa sanglaan ng bahay. Pero ngayon po, na-hospital yung mga magulang nung nagsanla. Kaya muli po niyang sinanlay ulit yung bahay sa ibang tao. Pero ako naman po ulit yung pinapakiusapan na maging witness ulit. Meron po ba akong pananagutan sa batas? actually, technically, wala ka naman pananagutan sa batas kasi ikaw ay testigo lamang, ano? Kaya nga lang, magagamit kang testigo na yaan ay pangalawang pagsasanla. Yung pangalawang pagsasanla kasi hindi naman criminal offense eh. So, hindi ka naman yung pwede accessory. Diba? Alam mo kasi, hindi porket mali ang isang bagay, ibig sabihin krimen na. Nagiging krimen ang isang bagay kapag may batas na nagsasabi ng krimen siya. Ngayon, yung pagsasanla ng isang property sa dalawang tao ay hindi naman krimen. Ang pagbebenta sa dalawang tao ay hindi din naman krimen. So, kung ikaw ang testigo, wala namang magiging problema. Kaya nga lang, syempre, magagalit din sa'yo yung unang pinagsanlaan. Pag nalaman niya ikaw pa rin ang testigo, sasabihin, alam mo naman, bakit kinonsinti mo pa? So, it may not be something that would amount to any criminal liability. Pero syempre, parang nagkukonsinti ka dun sa isang tao na parang niloloko niya yung unang pinagsanlaan. So, pangalawa, kung ikaw naman ang witness, pag nagkakasuhan yan, ikaw ang magagamit. So, di ba, may kailangan patunayan na may pangalawang pagsasanla, hindi pwede kunin kang witness. Pwede ba siya tumanggi, attorney? Okay, syempre pwede ka tumanggi. Lahat naman ng bagay voluntaryo kasi hindi naman pwede kang pagawin ng isang bagay na napipilitan ka lamang. Asawa ko lang naman ang pwedeng magpagawa sa akin yan.